Praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo nga naluwas na. Amen. O makaawit ag mga pagdaig nga to sa itong Ginoo. Okay, salamat kayo sa inyo ang pagtambong karon nga bundag. Malipayon mo, amen? Mura mo gumay kalipay. Salamat, no? Salamat ninyo nga inyong gitpili ang inyong pag-anhi nini atong balay tigumanan. Amen. So kalipay nako o I believe nga malipay po ng atong Dios nga makakita sa iyang mga anak nga nag-awit niya mo diri. Amen. Praise the Lord. Okay, ako ipabalo ninyo, no? Karong Sunday, doon na tayo speaker karong Sunday, si Pastor Timothy o TG Villarin, ang pastor sa San Fernando, Cebu. Siya mo itong speaker. Mas mayo nga magdala mo mga bisita para sa ma-bless po sila apil ang atong mga silingan, atong mga kumpare, close friends, nga maka-apil sila sa ato ang pinimbahon karong Sunday. Minaw mo? Okay, so salamat kayo Ginoo nga niya mo doon na mo Bible manindog tang tanan palihog atong basahon ang usa ka chapter karong adlaw. Amen. Usa ka chapter sa sa Psalm 100. Okay, so apay daghang lingkuran na, no? Diri sa guwan, apay daghan niya. Di mo magol ka na electric fan. Ay mo kabalaka, di lagi mo nako igon ni gwali nako kanang basta mo na mo diri. Ang uban magol mahadlok sila mo nga nga may kitantang pastor dia may igo ta wali. Salamat sa Ginoo, we are saved. Amen. O kinahanglan na to ang wali. Amen. Bati sa nang way na magwali na to, no? Okay. Psalm 100. Salmo 100. Atong basahon verses 1 to 5. I hope nga dili ko magbiyaan atong dunganog basa ni siya. So, makakita mo kama, sa ato pa mo post mo gamay. Di ba? Makakita mo kama, unsa yung buhaton? Muhigda. Di ba? No? So, kita mo period, yun na. Basta kay yun na, pagbasa, aron, di sa gaya ko mabiyaan ba? Okay, atong basahog dungan. Okay, ready? Psalm 100, verses 1 to 5. Ready, go. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, and come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not ourselves. We are his people, and we are the sheep of his pasture. Enter into the gates with thanksgiving, and into the courts of praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Okay, mag-pray. Thank you, Lord. I-bless ang mensahe, gamitay mong lagad, pakig-istoryahe o Diyos ang matag-usa namo. Salamat nga ikaw nga mong Diyos nga tinuod. Ikaw nagpaila nga rin namo, pinagi sa imong pulong, pinagi sa nature, o pinagi sa ni Jesus Christ. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. I-bless ang matag-usa namo in Jesus' name. Amen. Palihog maglingkod. Praise the Lord. Okay, isgutan na to karon mga kaigsunan, kining may tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Pamina mo, we need, ang Bible nagsulti nga, serve the Lord with gladness. Diba? Itong mabasa na rin. Siya nga, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands.
Siya, serve the Lord with gladness. Pamina mo, ang atong Dios nga gialagaran mga kaigsunan, gusto niya nga kita mag-alagad ta niya with gladness. Amen? Dili siya gusto nga mag-alagad ta niya nga magkurog mura ba og matarantar na noon. Di ba? So, the Bible says, siya nga, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Ako nakita diri mga kaigsunan nga ang atong Dios, usa ka Dios, nga malipay siya nga magtan-aw nato nga malipayon punta ba, di ba? Di ba, kamong naay mga anak, di ba, mag-uol mo kung ang inyong anak gilantan. Di ba? Pero ang Bible, nagsulti mga kaigsunan, maniniya nga, joy, gusto sa Ginoo nga, giluwasta niya with joy. Gusto sa Ginoo nga malipayon da, nga naman, kining kalibutan na puno nis kasakit, paminaw mo, ayaw mo, kamong mga way cellphone nga mga touchscreen sa dia, ayaw mo pagkaguol nga wala mo anak. Gani, mas daghang karon sa mga record mga kaigsoon, daghang mga o karon nga generation mas daghang nag-suicide karon i-compare sa other year or other generation. Mas daghan. Ngano man, I believe kining cellphone mga kaigsunan kung di mo mag-control ani, kamo mo'y kontrolo na ni. So the Bible says God wants serve the Lord with gladness. Murag magisgot galit alagad sa Ginoo, murag ang uban nato mahadlok ba? Umingon na alagad mo sa Ginoo, alagad sa Ginoo, mura ba og why time? Why lugar? Pero lagi og magbaha na, maglunop na, manawag Ginoo in town, Diyos ko. Di ba? Naanay mamatay, unsa ba na, unsay mga calamity nga mabot sa tong kinabuhi, manawag man lagi ta Ginoo. Pero panahon sa kasayon, panahon sa mga unsa dia, wagi Ginoo. Di ba? So, maniniya, verse number 3, siya nga, know ye that the Lord He is good. Our God is good. God, know ye that the Lord He is God, and He hath made us. Our God, ang atong Lord, gitawag siya Lord, pero siya God. Kung may yung gali ka God, mga kaigsunan, meaning, ang buot pasabutan na, siya mo'y pinakataas. Amen? Supreme. Gani, diha gikuha ang atong pulong Supreme Court. Ambot na atong nasod karon mga kaigsunan, di man kasabot og supreme. Kaya ilamang naanad ba sila og question sa umingog supreme, pinakataas na siya. Di ta maka-question diya sa unsay giingon sa supreme. Amen? Our God is supreme, and He had made us and not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. We are His people. Paminaw mo, ang atong kalibutan karon nangita sila Ginoo nga ilang maalsa, nga ilang madaladalag asa lapit ba? O diri lang ka ha, diri ka. Pag-abot niya, ilisa og sinina, dahil sunod, pag-uman, sila mo'y magbuot silang Diyos. Asa nila butang, asa nga kapilya, asa nila gibutang. Mga kaigsunan, ang atong Dios lahi, siya mo'y magbuot nga rin nato. Muna nga ang mga tao ron, dili ganahan sa atong Dios nga gisimba. Kaya nga naman, naanad man ang mga tao nga walay magbuot nila. Di ba kasagara sa mga tao, uy, unsa day ka? Imo isulti dan, baptis monggo. Ang ila day pangutana, unsa may gidili diha?
Mga tana din na sila. Mao ba? Di lang sa ko, di walan sa ko. Yan lang sa, di yan lang. So the Bible says, enter into the gates of his with thanksgiving. Meaning, kung mag-alagad ta sa Diyos, mga kaigsunan, ang atong kasing-kasing napuno sa pagpasalamat. Dili kay napuno sa kabalaka. Amen? Okay, so atong isgutan karon mga kaigsunan, the reason why we need to serve God faithfully. Nganong mag-alagad man ta sa Ginoo sa faithful ba? Kalabang puno sa pagtuo nga meaning kinasing-kasing ang atong pag-alagad ngadto sa Dios. Amen? So, ani man God pamina mo. Niya kita karon sa panahon mga kaigsunan sa crisis ba? Nga dili lang crisis sa kwarta, kundi crisis sa mga Kristohanon nga nangalagad sa Dios. Kasagaran sa mga Kristohanon garon, wala na sila'y time nga maingon nga walagad sa Dios or magpasugo ba sa ato bang yano nga pagkasulti, dili sila gustong suguon sa Dios. Dili sila gusto nga mo-obey sa Bible. Mao nang dili sila ganang mobasag Bible. Murag kami gud sa una, di mi ganahang mo uli sa balay. Nga naman, pag uli na mo sa balay, na mas papa o na mas mama, pag abot sa balay, oy, kuwag tubig, oy, ikaw, kuwag kahoy, oy, ikaw, balhin sa kabaw, oy, balhin itong kanding, oy, daghan ng sugo eh. Basta muli ka sa balay, pero di ka muli, di ka masuguan. May suguon. Mao po na daghang Kristohanon karon ingon ana ang kinaiya. Di sila gustong mag-church, di sila gustong mag-faithful sa church. Why? Masuguan niya. Maigo niya suwali, base niya makonsensyahan. Paminaw mo mga kaigsunan, bisan pagtagod-taguron ang atong lawas mga kaigsunan, kung tinuod ka nga save, di ka kabayad sa gihatag sa Ginoo nimo nga mao ang kaluwasan. Di ta kabayad oy. First reason why we need to, why nganong mga magalagad ta sa Ginoo. Number one mga kaigsunan, because of the urgent need. Kanang kinahanglan gid ba? Urgent dinalian. Okay mo tanaw sa book of Romans chapter number 1 mga unsa man ang gitawag urgent need. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you. Bert, paliw ko no, ikaw mag-una be. Basig makatulog ka na, ha? Naamo na, ha? Sa iyo nang nag-operate diya, murag unang matulog. Okay. So, manin niya, nga ano man, okay, ang atong church, mga kaigsunan, kinahanglan tag mga Kristohanon nga gitawag, nag-surrender sa kinabuhi nila. Kining word nga surrender, bata pa ko, kay balo na kung saan ang word nga surrender. Mag-away-away mi sa una, kanang maggubat-gubat mi sa una, mahot nagbala, ingon na, surrender. Ambot pa sabot, kay surrender man ga, bisag unsay isugo nimo kay surrender naman ga. Napa mo? Kinahanglan kabalutag unsa ang word nga surrender. Meaning imong gitugyan tanan ngadto
sa tao nga nag-apprehend or nagdakop nimo. The church needs a surrendered servant. Okay, number 1, ayaw mo tanaw sa Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, naghangyo. Therefore, brethren, by the mercies of God, ye present your bodies a living sacrifice. Christians, paminaw mo. Kinsa may sugoon sa Ginoo. Lisod bang po manguha ang Ginoo og servant niya di sa gawas nga dili niya mga anak. Are you saved? Tinuod mo mga saved? Kinsa may gamiton sa Ginoo alang sa church? Wala kita mo gamiton sa Ginoo. Ningan siya, gihangyo ta niya, by the mercies of God. Ayaw niyo kalimti nga, we are saved by the mercies of God, by the mercy of God. Kaluoy sa Dios. You present your bodies a living sacrifice. Salamat sa Ginoo nga our body is able. Makalakaw pa ta. Naginawa patagtarong. Naatay makaon. Mga kaigsunan, naay purpose ang Ginoo. Why God give us a healthy body? Ang pangutana, kung sige gamitan na. O sige gamit, o sige kinsa nagamit sa imong lawas? The world, ang kalibutan. Sige gamit. Naamoy talent sa pagkanta, naamoy talent sa mga kaigsunan, wala mo magpagamit sa Ginoo. Ang pangutana, unsa may inyong gipaabot be? Kanang magtinga-tinga na mo, o sa pa mo desire? Giubo na no? Giubo na no ko. Ginoo, mo lang kung kinuwintahan pa. Paabot pa ta na? Anong kinahalan ng kanang liti? Kinahalan paggadang grabing kinagbumba? Bumbahan pa imong lubot para mo alsa ka? Ihangyo ta sa Ginoo niya, present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Mao na itong mahatag nga tos Ginoo, huban ta giluwas niya. We need to surrender ourselves. Lord, here am I, send me. Or Lord, niya ako, niya ang lawas na ko. Nagyo na Bible, 1 Corinthians chapter 6, verse number 19. 1 Corinthians 6:19. The Bible says, what, know you not that your body? This body ba? Is the temple of the Holy Ghost which is in you, and which ye have of God, and ye are not your own. Ang buti pa sabot, dili na kamoy tag-iya ana. Unsa yun sa verse number 20? Unsa yun sa Bible? For ye are bought with a price. Kining lawasa mga kaigsunan gipalit na ni, dili kamoy tag-iya ani. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. Amen? Number 2 reason, mga kayo, number 2, letter B. The church, nakinalantag mga willing servant that are willing to suffer or labor faithfully. Kinahanglan mga willing. Buto sa boto na willing ba? Kana bang di na kinahanglan nagbirahon. Tapa mo? Andam ba nga magpasugo? Unsa yun sa Bible? Ang pangutana, kinsa may kinsa may
mag-istorya. Hindi naman ako kabalong mo huna-huna. Ganito sa Mateo, damay, sa ako alang, faithful, sa ako alang mga kaigsunan, nganong naingon ko ani, tungod kay, usa sa mga bersikulo nga gigamit sa Ginoo, kini mga bersikulo, when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ang buot pasabot mga kaigsunan kalibutan garon, kinahanglan sila leader. I-lead nimo sila, imo silang giyahan padong sa langit. Igiyahan nimo sila, asa sila padong. Fainted and were scattered, having no shepherd. Then sunod mga kaigsunan, sunod nga verse. Then, paminaw mo. And he said unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Nganong kinahanglan laborers? Mga Kristohanon, mga kaigsunan, ang sugoon sa Ginoo mao ang iyahang mga anak. Why God nganong nga gibutang man ta sa church? Church members, nganong gibutang man ta sa church? Gitabutangan og leader ang church para ta diri ta sa church masugo. Listen man kay nagsugoon sa Ginoo ng tagagawas, oy. Kung dunay mga trabahoon dire, ang sugoon sa Ginoo kita. Panlitag na ay gusto sa Ginoo, kung gusto ka mag-support og mission, gusto ka nga mo improve ang imong finances, kung gusto, way lain nga tanawon sa Ginoo kita. O so may aging mga Sundays o mga aging mga bulan nagsigog preach about unsaon pag-increase ang inyong income, unsaon nga mo makakwarta mo, unsaon kinsa may pasin sa Ginoo. Kita ra po mga Kristohan, di ba? Kamo. Pero lupig lang tag-diskarte sa mga kalibutan, sa kalibutan. Lupig ta. Sila way Bible, pero kita naatay Bible, pero wa na to gi-apply ug unsay mga principle nga na sa Bible. Kada lang pagkakugihan, diligence. Kisa may gabiton sa Ginoo, kita. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kamay ra kay mga harvest ay. Kasi yun sa Bible 38, tingnan siya nga, pray therefore. Ampo ta, wa pag mo ampo. Wa pa mo harvest, wa pag mag-ampo, bisang mo ampo na lang mo. Mawina mo, hell is real. Ang impierno mga kaigsunan tinuod. Ako gani as a pastor mga kaigsunan, kung mahimo ako nang kuhaon ng doktrina sa pagka-impierno kay ako mismo di ko gusto nga dunay mga tao nga maimpierno. Dili na pwede nga atong kuhaon mga kaigsunan, dili man na alam ang ginas Bible. Kaya ang impierno gibuhat man na sa mga sa number 1 sa yawa o sa mga anghel niya nga nagrebuilding ato sa Ginoo. Og ngadto sab sa mga tao nga diin wala mo tuo sa Dios. Wala mo tuo sa gospel, wala mo tuo ni Jesus Christ. Pasin pa lang unta ang mga tao mga pinaagi sa ato ang paglabor. Pinaagi sa tong prayer. Imong papa, imong mama, masave unta. Kamo mga pibo, orag wala niyo dili niyo papag mama. Pagka-save gyud nako dito sa Cebu. That was 1978. Ang ako yung giingon sa akong kinabuhi ko, Lord, si papag, si mama, masave unta. Lord, si Lulo, maluwas unta, si Lula, masave unta.
Ang akong usa ka lulod sa side sa akong papa, Lord, masave mo ta akong mga uyuan. Muna'y nabutang sa akong kasing-kasing because I believe nituo ko sa gospel, nituo ko ni Jesus Christ. Ang pagutana, kinsa may mga witness dito sa akong mga loved ones. Grabe. Inigi-witness ako, sugod sa akong mga uyuan. Mga tawa sila. Panahon pa to sa NPA, daghang katulad akong giwalihan to, mga NPM dito tanan. Hingina na ko sa angkol. Diya mo na, dito ko nagwali sa kapilya pa yun. Kapilya pa yun sa patron sa Magikay. Hingina na ko sa kong angkol nga, hoy, hinahinay lang da. Mga NPA ba na atubang ni mo, mga maasar ba na, kumaw ba? Pero bisan pa na, huwayo ko mahadlok. Kaya nga naman, naasam kasing-kasing maluwa sila. Akong mga parinti, akong mga silingan. Then, kinahanglan tag laborers. Then ikatulo mga kaigsoon, the church needs willing servant to stand as light. Kinahanglan tag servant mga kaigsunan not willing to stand as light. Willing ka nga mo stand ba? Ako mo'y suga. Kaya nga naman, ang imong silingan, bisag kita sa una, we were in darkness. Inom, sugal, hala, kalipay na nato ng mga unsa dia, mga kabuang, sigarilyo. Kamu, sugod na sigarilyo, mga young people, unsa inyo makuha ng sigarilyo? Lingin-lingin sa aso. Mga babae, pamina mo, ayaw mo to, ayaw mo gana ng mga lalaki ng sigarilyo. Kanang sigarilyo mga kaigsoon, ilahanan na sa mga tao nga grabing pride na nila, wa sila ka-overcome sa ilang pride. Nga nung magsigarilyo mga, unsay makuha ni mo anabi? Ang rason nga din nga nung nagsigarilyo ka, because of your pride. Nga gusto kang tawgong kag astig. Nga nung magpabangag-bangag man kasi imong igdere. Nga lalaki man daga, di man ka mag-aritis unda. Nga nung magpa-aritis man juga. Tawgon kag tasi. Ay kung man ang istorya ha, ay nagkinig mga hasta imong ilong, butang idere. Ang to dire, kung mahimo tarugo, butang turko, butang tarugo may binisya, butang idere, butang bolt og nut, ulo. Siya arog di mo sikat na. Di liog. Tusukan sa kilid palapos. Kana mo inindot. So, inigolo, uli niya simbalay. Sige, trabahoan na niyo dito. Mga kaigsunan, they are in darkness. Who will stand as light? The Bible says, Matthew chapter 14, ye are the light of the world, and the city that sit in a hill cannot be hid. Verse number 15, neither do men light a candle and put it under the bushel and candle, but on the candlestick. Ang buot pasabot, kung butang kag suga, ayaw ibutang sa ilalom. Ni agis taas para dagang mahayagan. Ang buot pasabot, kung Kristohanon ka, ayaw sekreto diya sa iyong balay. Sultiin ang papa ni mo, imong mama ni mo nga you are saved. Kung kagatong usa ka, pag yung people nga kauban mo sa una,
Sa among meeting, okay, kinsa na blessing sa inyong pag-uli sa inyong balay, kinsa may blessing o sa blessing ninyo. Ang isa, Pastor, salamat kayo, ang blessing nako, salamat nga, yan na, buhay pa akong papa, akong mama, yan na. Ang isa, Pastor, blessing nyo kayo. Wa gyud kay balo akong papa, akong mama nga nabaptis nako. Blessing nyo kayo, Pastor. Wa gyud sila kay balo nga nabaptis nako. Kaloy pod. Sulti oy. You are saved by the grace of God. You are saved. Sigurado kang mato ka sa langit. Kinsa may masultihan ang inyong parents nga wa pa ma-save. Verse number 16, the Bible says, in the Bible, let your light so shine before men. Let your light so shine. Naan na tayo kahayag ron. Nga naman, si Kristo mo'y kahayag. Sa diyan nga itong gidawat si Kristo nga itong manuluwas. Mga kaigsunan, naan na ang kahayag din na tungod na ni Kristo. Tungod sa kahayag nga naan rin na tungod ni Kristo nga kahayag, sa diyan nga kita po nahayagan po da. Munang pangutanon ka, panlitag mamatay ka, asay mong kalagpadong, siyempre, ang imong tubag, langit. Nga naman, hayag man na, kita manggag-asa, dapit kapadong. Pero nakasgit-git, asa mong kapadulong, ay ambot. Maningkamot lang ko, basig, asa na dapit-dapit, ha. Sura po na na, eh. Let your light so shine before men. Then, sunod, nga verse, lingon na Bible, do all things without murmuring and disputing. Sa mo pagsibagulbol. Uy, ayaw ikinaiyan ninyo kanang pagkabagulbulan. Kamong mga Kristohanon, mga kaigsoon, paningkamot mo dito sa inyong balay nga dili mo magbagulbol. Kaya ginuton ra ba dayon na sa atong mga unbeliever nga parents or unbeliever nga unsa da? Baptist mga ka kanang bagulbulan mga. Anaon ra ba dayon na? Kami sa una, nindot na jud kayang kuan, pero sige na lang yun. Mingon si Papa, okay, kuhag tubig, kuha na tugan, sukog kahoy, wagi, di good me magbagulbol. Kaya nga naman, gusto na mo masave akong papag mama. Kadlawon, nag-istorya si napapag si mama, maanay mong gina mga istorya, bisag nangatulog pa mi sila, istorya. Siya, lahi gunis dudo ron og si Chris, no? Kasi Chris ako magulang. Siya nangausap gani lang kinabuhi. So, unang magbagulbul man ni sila, karon dili naman. Di mauluwas na yung parents, oy, kung ingon na yung kinaya, dili na mausap, asa na mausap. Asa na sila masave. Nga ng Bible, do all things without murmuring. Ayaw pagbagulbol and disputings. Kana magsika og dispute, kana magsika og kanang makigladis ka ba? Pagkuhag tubig, ngano magkuha magtubig? Di atong ihugas plato. Ngano hugasan mo yung plato? Di aron ta natin kanan, ngano mangaon man ta? Di ba aron ta mabusog? Lalis. Mulalis pag yun. Muna gitawag disputing. Verse 5 in the Bible, that ye may blameless and harmless sons of God without rebuke. Dili ka mabadlo and in the midst of the crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Apa mo? Then sunod mga kaigsunan. Why we need to serve God faithfully? Ikadua, for the future events. Sabot mo future events, sa umaabot nga mga pangitabo ba? Kung magisgot ko future events, sabot pasabot, nagingon ang Bible. Number 1, nagingon ang Bible. We will have maadto ta sa gitawag judgment seat of Christ. Nagyan ang Bible, Romans 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10 verse number 5, chapter 5 verse number 10. The Bible says, for we must all appear before the judgment seat of Christ,
Paminaw ha, uy, Kristohanon. Kita dili na tahukman ngadto sa silot. Amen. Pero mani paminaw mo, we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone kada isa nato may receive the things done in his body. Paminaw mo, humantag iluwas sa Ginoo. Paminaw mo, wala ta maluwas tungod kay naningkamo ta. Wala ta maluwas tungod sa atong baptismo. Wala ta maluwas tungod sa ato ang religion. Naluwas ta by the grace of God. Ingon ang Bible, nganong naamay judgment. Ang judgment, ang purpose na ana, para pag-determine. Paminaw mayo ha. Aron mailhan naa ba kay reward or wala. Kini na bang doktrina kami sa una grabe gud mi ani. Pero karon balik wala lang ni sa Kristohanon ba? Luwas na magka pastor ay okay ra na pastor. Unya. Okay, unsay sa Bible? According to that he hath done, whether it be good or bad. Unsa may imong gibuhat, good or bad? Mga kaigsunan, mailhan na dito sa judgment seat of Christ. Romans chapter 14, verse number 12, the Bible says, so then every one of us shall give an account of himself to God. Pamina mo, kada isa na to shall give an account. Sabot mo account? Diha, gikuha ang word nga accounting. Ang mo pasabot ba, kung ikaw sa ka-collector, naray time nga, auditan da. Oy, asa man yung kwartahan eh. Unsa may mo gigiganan eh. Unsa man eh. Everyone. Dili ka kapasalipod si pong mama o yung papa. Ma, naigino, ma. Tabangi ko. No, everyone. Pastor, tabangi ko, pastor. Wala ba yung nahimo dito si... Doon ay, mo-appeal, mo-adto ta. Ang pangutana, do you have reward? Wara bagi daghan ng gamay ra kay Kristohanon nga maghunahuna na. Then so, ikaduha mga kaigsunan. For the future, nganong kinahanglan mag-alaga sa Ginoo for or to avoid the suffering of great regrets. Unsa man siya? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse number 13. Sige sa Bible. 1 Corinthians 10:13. 3:13. Ingon ang Bible. Sa judgment. Dito ay naghukom bitang ito sa Ginoo. Every man, kada isa kuno katao shall be made manifest. Man's work ba? Ang iyahang trabaho. Ang atong mga trabaho man ka naluwas, i-manifest na siya, ipakita nga ito sa Ginoo. Unsay gihimo nimo ba? Nagsimba ba ka? Or buntagaw na ba ka mo simba? Or naguhatag ba ka offering? Or imong baba, maura gihapon, wa ka mabatasan, wa imong batasan, wa mausab. Mga tubang tas Ginoo na, mga tubang tas Ginoo na. Dapo? Dapo mo? Away, problema na pastor, total, luwas naman ko. Wala lagi. Pero man niya, for the day shall declare it, i-declare ng ang adlaw, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Kung sa may foundation, nganong nangalagaan kung naamang kay ingon ana nga buhat. What is your foundation? Imo ba nang gibuhat? Kung mingon tag what is your foundation? Meaning nga unsa imuhang unsa may imong rason nganong nagbuhat man kana? Nganong nagbalik magag Sunday or nganong man ka nagsimba mga
tungod kay I love the Lord Jesus Christ. Ngano nag-offering ba? Because I love the Lord Jesus Christ. Ngano nagawa? Imong tanawon, what is your foundation? Nisimba ko kay akong cross na man didto. Wrong foundation. Ano mo? Wala ko kay dala mo ko sa papa mama. Wrong foundation. Pero muagi kag kalayo. Verse number 14, the Bible says, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Insakto ang imong motive, insakto ang imong rason. Why? Nganong naakana? Because of the Lord Jesus Christ, we will receive a reward. Napa mo? Amen. Naka-reward. Pag-abot sa verse number 15, the Bible says, if any man's work shall be burned, ay mong binuhatan, atom na sa kalayo, o masunog tong imong binuhatan, your work shall be burned, ye shall suffer loss. Sabat mo suffer loss? Kinsa man nakasulay nagpilde. Kasugal ka rin napilde. Or na-scam. Alam magpatas kamot kay daghanata. Kinsa may nakasulay nga nagtukod og balay paghuman ang balay niya nasunog. Abi mo ko sa imong isulti, sayang kayo. Ay pagwan lang ko, sayang kayo. Sayang na sayang. Sayang. Suffer loss. Grabe ang imong pagkinabuhi ining kalibutan na. Human ka na save. Pila ka years nga gitagaan kas Ginoo o nya wa kay nahimo sa iyang buluhaton. You will suffer loss. Why problema ng kaluwasan? Atong kaluwasan mga kay say we are saved by grace. Ang pangutana na ba kay reward? Unsa may imong gigamitan sa imong kinabuhi? Sige lang kag cellphone, sige lang kag wa jud ka maningkamot nga diin maka-overcome ka sa mga temptation. Ang imong perming katarungan ang Ginoo ni bahala sa ako, pastor. Bahala lang Ginoo sa ako. Tiyaw mo na. Wa na kay kaon. Noon sa mga kaon sa pamasa. Bahala na ang Ginoo nako, pastor. Tiyaw mo na. You will suffer loss. Mag-agwanta ka sa nawala ba? Abi mo kung sa ito, dito, I believe ngayon, imingon ka nga, sayang. Labi na imong, you can hear the voice of God, mo ingon ang Ginoo, unsay imong gihimo sa kalibutan, human ka nako giluwas. Ibutang ka nako sa church. Nakadungog kang mga wali. Naay discipleship, pero wa jud ka mausab ang imong kinabuhi. Maura gihapon ka. You will suffer loss. Abi mo, sa metabo. Salamat sa Ginoo. Kanay verse nga, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Salamat sa Ginoo. We are not, dili tay apilon ba? Ang ato rang binuhatan may gisunog. Wa tag giapil kay giapil pa ta, sunog tag apil. Amen? Ako nakita sa itong kinabuhi mga kaigsuhan, kinahanglan abi na mo Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse number 14. Karon ko kasabutan ng bersikulo ba? Dili dugan akong kasabutan pero ingon si Paul, I press towards the mark. Ang mo pasabot nga grabe gyud ang paningkamot
to the price of the high calling. Kung sa may gipaningkamutan ni Paul. Nga luwas naman siya. Mga Kristohanon pamina mo, ang gipaningkamutan ni Paul, nga doon na siya price. Ang pangutana, do you have price? Di man niya, ang Kristohanong kinabuhi, wala tayo kompetensya ay. Pwedeng ma-first honor kitang tanan. Dili pareha sa atong klase sa una, na first honor, second honor. Dahil kaysa, giingnan ko sa akong maestra, Puntillas. Kaya na-honor mo ko pag grade 2. Balhin ko sa section A. Kaya ka ng section A, tuwa mo itong mga bright dito. Murag, tanaw ni ma'am sa ko, bright na ko, kaya naka-honor mo ko. Sa Puntillas, balhin ka na ko sa section A. Adto na ko sa, nihil ako, kaya pag auto na ko, uli ko sa balay. Nagpalaban ko sa kong ma. Pwede naghanang bright sa akong klase. Ngayon sa mga, ako mo'y nabugo dito. Ubalhin ko sa section B, kaya ako mo'y pinaka-bright dito. Ang point na ko na mga kaigsunan, din sa Kristohanong kinabuhi, pwede ka makakuha og prize. We can be rewarded. Bisan na ginagmay mga kayo, pwede ka makaabot sa kuha sa prize. Ingon si Paul siya nga, therefore, siya I press toward the mark of the prize of the whole calling of God. Siya I press towards the mark of the prize. Malaling kamot yun siya. For the high calling of God. Kada isa na to, doon na tayo calling. Hoy, pamina mo. Wanam ko'y time maning discuss, pero maniya, we are saved. Whom He called, He justified. Whom He justified, He glorified. Diba mo managyon sa Bible? Karon kay, gi-justify naman tas Ginoo. Whom He called, He glorified. Abot ba sabot? Sa time gitagaan tag agianan ba unsaon. Pero man niya ang pangutana, do you makasiguro ba ka maka-receive ka og prize? Naka reward? Pero man niya someday you will suffer loss. Doon ay gitawag great regrets. Ngano man gyud, ngano ako magtarong sa akong kinabuhi. Pwede mo mabalik nako. Tiyaw mo na ang imong surroundings dito. Si Moses, si Paul, mga taga China, taga Iran, nga gi-persecute sila, naa sila crown. Kita noon taga Pilipinas, wa jud kay nahimo. Di ka mauwaw na. Mo nang mauwaw ka dito. Hunanaan niyo, this is truth mga kaigsunan. Wala ta maning kamot para sa itong kaluwasan. Kaya salvation is by grace through faith. Pero ang atong pagpaningkamot mga kaigsunan, for the price of the high calling. Amen? Ikatulo mga kaigsunan, to avoid suffering of the great regrets, dahil sunod, for the millennial reign of Christ. Gani ang ubang mga pastor ilan na ninggi. Kung dili ka mag-faithful, dito kay butang sa outer darkness. Pero maniniya, I still believe nga ang usa ka Kristohanon, once we are saved, we shall save forever. Inig-rapture, dili ta biyaan. Apil ta sa rapture. Amen? Kaya nga naman, kung di ta dadoon sa rapture, kinsa may hukman dito sa judgment seat of Christ.
kung dili ta mabilong sa first resurrection, na, asa man tayo nga resurrection? Okay, mo din niya. Pero dito sa milenyo, mga kaigsoon, kaya wa man ka reward, abi ni mo, Mark chapter 8, verse number 38. Mark 8:38. Tanawa, paminawa. Whosoever therefore shall be ashamed of me, nauwaw man ka sa Bible, nauwaw man ka sa Ginoo, nauwaw kasi mong pagtuo ni Kristo, iluwas man ta ka sa Ginoo, pero nauwaw ka, wa ka musulti si mong papag mama, wa ka musulti si mong silingan, nauwaw ka, ashamed, you are ashamed. Siya nga nauwaw, and my words in this adulterous generation, and a sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh into the glory of his Father with the holy angels. Sabi ni mo niya sa kung nasabdan. Abot dito sa wam kay crown. Igo, lagi kang naluwas. Ang uman dito, nang forward na, ilang ibutang ang crown dito sa tiilan ni Kristo. Ikaw, wa'adyo ka na butang. Karon pag humana na, judgment seat of Christ, muhari man ta, uban ni Kristo, di ba? Muhari man ta. Pero pag hari ni mo mga kaigsunan, mayroon ka sa Ginoo, asa malapit akong lugar. Pwede mo ka, Ginoo, puro president naman ko dito. O Ginoo, barrio captain ba ako dito sa kalibutan? Ginoo, mayor ba ako, congressman? Oy, presidente ko, ops, dako kay kong ranggo dito sa kalibutan, Ginoo. Karon asa na akong pwesto? Karon kadili man ka faithful. Hindi na ikas Ginoo. Ayaw. Dire na ka. Ikaw mo isugo-sugoon sa mga faithful. Sugo-sugoon ka sa Bible student. Sugo-sugo. Di man ka faithful. Apa mo? Kaya ka mo, di man faithful. Sugo-sugoon na dito sa millennium. Oy, kung ito, sugo-sugoon na ka. Ginoo, kung mag he will deny. So man, di mo to, sige lang, inigabot ninyo sa ako na may bawaran ninyo. Luke chapter 19 verse number 16 o 17. 16. Luke chapter 19. Paminaw ha. Then came the first saying, Lord, kininiya, mahitong mo man sa gitagaan sa Ginoo pound ba? Yang gitagaan, siya, Lord, katong imong gihatag na pulo, nakagain ko, nakagalan siya kog another 10, another na pulo. Katong isa, verse number 17, the first saying, Lord, well, thou have been faithful in little and have authority over 10 cities. Actually, madugay naman tayo, ako pa nang i-discuss og maayo. Abi niyo mga kayo sa millennial reign of Christ, na ay mga cities nga ihatag sa Ginoo na to. Ngadto ka, maghari man ta uban ni Kristo. Ang paghari nimo depende sa imong faithfulness. O grabe ka ka-faithful, grabe ka, mo na imong portion, mo na niya, mo yung portion, mo na niya, mo na reward nimo, yun na. Karon kay wadi man ka-faithful, dito ra ka iskina. No, sa Bible. Pero ang point ako, mga kaigsunan, nga ano mag-faithful tayo sa Ginoo? Because the future events. Apa mo?
Nga nung mag-faithful dahil sa Ginoo tungod kay sumabot ka nila, we shall reign with Christ. Pamina mo, we shall reign with Christ. Ang pangutan, what is your portion? What is your privilege? What will be your privileges? Karon kaya di mo ka faithful, yara ka. Dagang mo ka kay katarungan, Ginoo, mo niya. Sige, dito pagkatarungan sa Ginoo. Last, number 3. For the present joy, there is joy in serving the Lord. Pamina mo, once nga mag-alaga sa Ginoo, there is present joy. The present joy. Number 1, the joy, there is joy in heaven when we win one soul. Amina mo, bisag isa ra kakalag ang atong ma-win sa Ginoo, no? Bisag isa, born sa bada, maghugyaw ang langit. Ang buot basabot, kung malipay ka sa isa nga nadala ni mga to sa Ginoo, mas labaw pag malipay kag daghan. Apa mo? In serving God, there is joy. Kung kamo nangitag joy sa kalibutan, mga kayo, di juga kakita. Pero mag-faithful mo sa Ginoo. Mag-faithful mo sa inyong giving. Faithful mo sa inyong mag-sulwining mo, mag-invite mo diya. Mga kaigsunan, doon ay joy. Once nga ka ng tawhana na save, wow, doon ay joy dito sa langit. Amen? Doon ay joy. The Bible says, Luke chapter 15, verse number 7. The Bible says, I say unto you likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, for more than 99, for over 99. Okay, mga kaigsuhan mo niya. Isa-isa lang, masave. Sabi niyo mga kaigsuhan, kamong wala maka-experience ng joy, just one soul. Uban nyo, pila na mo katoy, huwag gihapon mo inadala. Huwag gihapon mo inadala. Murag naigo mo sa Romans chapter 3, verse number 10. No, not one. There is none righteous. Di bitaw. Ang point lang ko mga kaiguman niya, kung sa inyong katarungan nga, wa man gyud mo nadala nga tos Ginoo. Wa gyud mo na witnessan bisag isa. Kung sa inyong katarungan, pangatarungan lang ya mo nga tos Ginoo. Pero kung mag-witness mo, na ay ma-witnessan yun, doon ay joy. Ikaduha mga kaigsoon, there is joy even when we are in trials. If you are serving God, doon na gihapon kay joy bisag nakas trials. But if you are not serving God, mahimo kang guilty ba? Wala, kastigo na magani. Noon sa kastigo na magani. Pero kung doon na kay nag-serve kas Ginoo, once you have trials, once you have hardship, doon na kay mga pagsulay, mga kaigsunan, doon na kay joy. 1 Peter chapter 1, verse number 8, in the Bible, home having not seen, wa gyud ta kakita sa langit, wa gyud ta kakita gun sa tungtuwa sa langit, home, in home, although now we see Him not, bisag wa ta kakita ni Kristo, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. We rejoice. Say, katawa tas itong mga unbeliever nga ko, oy, ganun. Nabuang ka? Katawa mong hapong ka, bisag wa kay kuan. Nakas mga pagsay, mga kaigsunan, ang atong paglaom to mas langit. Verse number 9, and second sa Bible, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Salamat sa Ginoo, we are saved. Amen?
Then ikatulo mga kaigso, ikatulo, there is joy when you see Christians are growing. Abi mo no? Kalipay na mga pastor, kako kalipay na ko. Labaw na ang Ginoo, kalipay sa Ginoo. Makakita mi ninyo nga you are growing. Sa una, di ka mo basa ang Bible, karon nagbasa na ka. Sa una, wa ka mag-witness, karon nag-witness na ka. Sa una, di ka mo simba, karon nagsimba na ka. Sa una, tigsimbahan na kag buntag, pero karon tigsimba na kag hapon. Sa una kay tigsimbahan kag buntag, tigsimbahan kag hapon, karon wala na. Naunsa na noon na. There is joy when we see Christians growing. Ako malibay, ingon si Paul siya sa 1 Thessalonians chapter 3 verse number 7 siya, therefore brethren, we were comforted over you. Lipay ko ninyo ba? Ingon si Paul, for your affliction and for in our affliction and distress by your faith. Abi niyo mga kayo kami mga pastor, kami yung labi na bisan pang ubang Kristohanon, makakita sa ubang Kristohanon, malipay ba? Wow, sister, brad, wow. Amen? Kana makakita ko niyo dire, nagsimba mo, malipay ko eh. At least nakoy walihan ba? Unsa ka kung wala mo? Salamat sa Ginoo. Amen. Joy, do not grow. Then sunod, verse number, sunod nga verse. Verse number 9, unsa sa Bible? For we thanks God, can we render to God again for all joy, whether we joy for you, for your sake before. Balik ta na to sa 8, verse 8. Balik ta sa 8. For now we live if we stand fast in the Lord. There's a verse number. What thanks can we render to God again for you? So may among ikahatag nga pagpasalamat nga to sa Ginoo tungod ninyo. For all the joy wherewith we joy for your sake before God, verse number 10. Night and day praying exceedingly that we might see your face. Night and might perfect that which is lacking unto your faith. Sa ibot pasabutan na yung mga kaigsunan. Amin mo, kalipay ba na mo, kami mga pastor, lipay ba you are growing. Kana bitang makatilaw po mo sa blessing, unsay blessing sa serving the Lord. Ang nakapait good sa mga Kristohan karon, ang ilang natilawan, ang kapait sa kalibutan, ang kapait sa mga naay joy in serving the Lord. Pamina mo, in closing maniniya, once we serve the Lord, unsay sa Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 15. 1 Corinthians 15, verse number 58. Therefore, my beloved brethren, pamina mo, be steadfast, unmovable, dili matarog, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Pamina mo, kung sa atong gibuhat, dili gud na masayang, nai-record ang Ginoo na. Nai-record ang Ginoo na. Your labor is not in vain. Hebrews chapter 6 verse number 10. Hebrews 6:10 in the Bible. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister.
God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Dili na kalimtan sa Ginoo. Amen. Manindog ta palihog. God wants us to be faithful in serving. Someday, mga matay ta. Ayaw mo ingon na simba ko intaan, tok-tok, palayo. Osbo na go. Posible ugma, mamatay ta. Ay, ikaw ra, pastor. Apa mo dia? Death is real. Kung wa pa ka makaibalo sa imong kinabuhi, kung wa pa ka magdawat ni Kristo nga imong manuluwas, kinahanglan dawaton ni Kristo. Serious na siya. Ang imong dawaton dili religion. Ang imong dawaton si Kristo. Jesus Christ. Kay siya mo'y namatay sa krus, gibayad na itong sala. Alang sa mga Kristohanon, timanin humantag is luwas sa Ginoo. God has purpose. The purpose is we need to serve God faithfully. Ang pangutana, are you serving God? Yes, Pastor. Are you faithful? Pero Pastor, ikaw na lang mo tubagan ng ato sa Ginoo. Pero mga ninaya, mga kaigsunan, there is joy in serving the Lord. Ato ito katong ulo, ipingo itong mata. Lord, salamat sa iyong pulong. Lord, i-bless ang mga mensahe. Lord, i-bless ang matagusa. I pray nga katong imong pulong o Diyos, mudulot ng taas sa mga kasing-kasing gunahuna. Maghadalag transformation. Doon ay kabaghuan na sa among kinabuhi o Diyos. Lord, i-bless ang matagusa na mo. Tabangi mi. Yanin mo kami o Diyos. In Jesus' name.